kung tingin nilang mali. So I won't dwell on that, but just to say that the starting point has to be the truth. And ang problema, if you're on their side, dun sa 11, na 11 po kayo, kasi po sinasabi nila, wala silang chance na magtanong, magpaliwanag. Wala pa nga ho dun eh. Meron chance. So sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Tyranny Lacson. Tyranny Pangilinan. Tyranny Ontiveros. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Senator Lacson, I respect, he stood up and says he disagrees with the rule. So yung debate is whether or not we can take up the amendment. Hindi pa natin pinag-usapan yung amendment. Eh alam niyo po, parang paso yan eh. Pag nilagay mo yung seed sa isang paso, pwede mong kunin at ilipat. So, bantayan niyo po yung Senado, may tinatawag kaming change of referral. Halimbawa po, nalagay sa Committee on Public Order, tumayo yung chairman ng Committee on Justice the next day, sabi, mali ang referral doon. Kunin mo muna at ilipat dito. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng Acting Majority Leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa ho pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Kaya kita nyo po na, nakita nyo po, yung pala plano all this time, arestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Eh wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So again I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbangayan araw-araw. Inayos namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po, inayos namin na may legislative calendar pa rin. Meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung pong, hindi ang numbers kasi natin, parati tayo nako-confine sa 13-11, sa 12-11, di ba, sa 6-7. Kung ano-ano ng numbers eh. Ang importanteng numbers, inflation. Ang importanteng numbers, GNP, GDP. Ang importanteng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importanteng numbers, yung dropout sa eskwelahan, yung pagtaas ng kaso ng AIDS, pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangang pag-usapan na priorities. So, tatlo ibabalanse po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about quality of life, we have to talk about education, health, jobs. Kung sapat yung kita sa taas ng mga presyo at kung may trabaho pa rin ang tao. Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third is the corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind.
Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan nyo Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Which goes to my second point. The Committee on Public Order, dun po na-assign yung May 11 events that for us led to the May 13. And ngayon, kung sino-sino nag-iimbestiga, sabay-sabay po ngayon nag-iimbestiga, nagsistatement sa Senate. DOJ, NBI, CIDG, may PNP, may CIDG, hiwalay pa sa spokesperson ng PNP, meron pang so Ombudsman, NBI, DOJ, PNP, CIDG, DILG. Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami tahimik para independent. Pero kung ano na narinig kong statement, katulad nung sa CIDG na imbestigahan daw si Robin at kami dun sa pagtakas ni Senator Bato. Mismong boss nyo na mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga i-serve yung warrant. So paano naging pagtakas yon at paano naging krimen na tulungan siyang makalabas? So kung iimbestigahan nyo ang buong Senate at majority, kailangan yung imbestigahan ng CPNP at SILG. Kasi sila mismo nagsabi, wala namang warrant na isa-serve. So, you know, it's getting crazy. Paulit-ulit na lang kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo. Let me backtrack ha. Nung natanggal po last year si Senator Cheese Escudero, lumabas yung anyone but cheese. Anyone but cheese. O, pumayag na si kanina, Senator Loren. Nung February po, iupo po namin si Senator Loren. Doon nagsimula yung mga pressure at doon po nag-impulsa na narinig namin na kasama sa deal yung mga kaso. O, sinabi anyone but Loren. O, pag upo ko naman, anyone but Cayetano. To be fair, hindi ko narinig sa Malacanang yan. Narinig ko sa mga kasama natin sa 11. And so far, since May 11 to now, what have we done but try to talk about the bigger picture? To talk about crisis, to talk about values, to talk about God in government, to talk about unity. Bakit kayo takot na yung majority na to ay gawin namin ang aming trabaho? Wala naman kami tinatarget Hindi katulad nung inyong dating majority na talagang tinarget ang Senado para pababain yung rating. Again po wala dapat pagtakpan. Wala dapat po from the President, the Vice President, Senators, managot ang dapat managot. Kaya mag-repent na yung mga dapat mag-repent. Pero sobra po naman ata na lahat na ng sisi binibintang sa ilang tao o ilang partido lang. Bakit po ba? Yung taas ba ng presyo ngayon, pagtaas ng gasolina, yung kawalan ng trabaho, handling ng mga cases ng OFW, yung flood control, yan po ay sisisihin nyo sa opposition, yan po ay sisisihin nyo sa majority ngayon. So anyway, that's your privilege. Let's have the hearings, then let people judge. And yun ang advice ko sa 11. Maghanda na rin, mag-attend kayo. So rather than spewing out venom, calling us names, yung basura kasi yung tinatapon nyo, babalik din sa inyo, di ba? So kita nyo, yung mga tinawag nyo na names before is now all over the internet. Rather than debating, the Tuesday night should not have ended that way. There's no need for the walkout. It would have taken us hours. Baka nga Monday o Tuesday pa matapos ang debate sa daming gusto magsalita. Ang problema, you refuse to listen to us. So, let me talk about many more things. What are the important numbers? Why we have to think about our democracy? Why good governance is important? I'll talk about that sa weekend. But importante tonight, matulog kayo na nalalaman, meron kayong gobyerno na hindi sunod-sunuran lang. Meron kayong Senado na lalaban. Meron kayong Senado na hahanapin ang katotohanan. May mga senador sa majority na handang makulong
ilaban lang yung kanilang prinsipyo na independent ang Senate. Tuloy-tuloy po ang intriga, kaya tuloy-tuloy din po ang pagmi-meeting namin. But our country is worth it. So if you ask me what can you do for us, pray for us. No, pray that we stick together, that this majority will be given a chance. But pray then, di ba, na walang cover up kahit sino man. Di tayo pwedeng parang fraternity sa college na pag may rumble na, wala na akong pakialam kung sino tama at mali, basta kambihan na lang yung brag natin kasi rumble na. Hindi po. If we love God, if we love our country, if we love the Senate, hindi pwedeng blind ang ating pagsuporta sa kahit anong grupo. No? So say a prayer, and habang may oras pa, yung gumagamit ng reins of power, no, for their own purposes. You know, this kind of miscalculation, sabihin nyo, may makukulong, may makakasuhan, we can make your life a living hell. You know, again and again in history, tignan nyo how it ends, di ba? So dapat po, you know, we work towards having the righteous rule. So does that mean palitan ng palitan? Hindi po. Pray for those who nakaupo. Kahit naman po yung apostles, di ba? Si Apostle Paul was killing Christians. Nagamit ni Lord. Oh, so ang dami-dami pong example kung saan ang tao na hindi righteous ay pwedeng maging righteous by simply repenting, asking God for revival, restoration, asking God na malinaw kung ano tama at mali. Let me end on a positive note. We're willing to work with the 11. Sila lang naman nagsasabi na this will not work unless tanggalin nyo si Cayetano. Kung ako lang problema, no problem. Ang problema, pangatlo na ako eh. Anyone but Escudero, anyone but Legarda, ngayon anyone but Cayetano. So sinong susunod? Basta't hindi sunod-sunuran sa inyo at sa agenda nyo, dinideny nila may agenda na palitan ng konstitusyon. But the reality is, in 2023, di ba, muntik na matuloy, it was 23 and 22, 24, di ba, itutuloy na talaga yung PI eh. Di ba? So hindi mamatay-matay yung mga issue na to because meron po talaga. So yung corruption, we can change as a nation. But we have to expose and we have to punish the right people. Good afternoon. Have a good weekend, and whether tomorrow or Sunday, I'll talk about more details. Again, pray for the majority and abangan. And sana po yung mga witnesses, lakasan nyo po loob nyo rin. No? Sama-sama po. Basta ang kailangan lang, hindi pwede mag-witness yung magsisinungaling. Magsabi lang po parati ng totoo. God bless you po. Magandang hapon. Speaking on behalf of the Partido Demokratiko Pilipino, nais po naming ihayag ang aming pagkabahala, ang aming pagkadismaya sa mga pangyayari na nagaganap po ngayon tungkol po sa ating Senado. Unang-una pong nais naming kondinahin ay yung suspicious timing ng paghahain ng mga kaso laban sa mga senador na identified sa majority. Nakita naman po ninyo, at matagal na naman namin sinasabi, ang ombudsman po ngayon ay puppet ng Malacanang. At yan po, araw-araw halos ay napatutunayan. Hindi lamang sa mga pahayag ng ating ombudsman, kundi sa paghahain ng mga kaso. Nakita nyo naman po na bagamat laging nakaamba noon as a veiled threat yung mga kaso laban sa mga ibang senador, noong nagkaroon lamang po ng polarization, ng bagong polarization into majority, new majority, and new minority, biglang sunod-sunod na naghain ng mga kaso. Sinampahan po, o sasampahan pa lamang, hindi ko alam, nasampahan na ba, ng kaso si Senador Marcoleta. Plunder daw, dahil sa kontribusyon. Saan kayo nakakita ng plunder?
dahil sa campaign contribution. Kung tama po yun, wala na pong pwedeng mag-contribute sa kampanya ng kahit sino. Lalong-lalo na kung ang tatakbo ay isang re-electionist or a sitting official na running for another position. Kasi lahat po yan magiging plunder, magiging graft, magiging by reason of his office. Hindi po yan ang intensyon ng election law with respect to campaign contributions. Pero, wine-weaponize po nila yan. Nakita nyo naman ang collusion between supposedly independent bodies, constitutional bodies at ang executive. Bagamat inabsuelto si Marcoleta ng COMELEC, noong sinabi ng ombudsman na maghahain sila, biglang naghayag si Chairman Garcia ng COMELEC na makikipagtulungan sila sa ombudsman para sa plunder. Number 2, pati ba naman si Robin Padilla kakasuhan ng obstruction of justice? Anong obstruction? At that time, napakalaki ng question as to whether or not yung warrant ay ng ICC ay pwedeng i-implement ito. At mismong ang DILG, mismong ang presidente nagsabi, there is no order to arrest Senator De La Rosa. Eh bakit obstruction nung pinalabas siya kasama ni Robin sa premises ng Senado? Does the left hand not know what the right hand is doing? Anong klaseng? Hindi ko maintindihan kung sinong nagtitimon, parang rudderless boat ang ating pamahalaan. Sasabihin ng presidente, walang standing order to arrest. Sasabihin ng NBI director, aarestuhin namin, nakipag-coordinate sa former Senate President. Hinabol si Bato, walang standing order to arrest. Ano ba yung standing order? Habulin si Bato? Yun ang order? Habulin nyo. Nakipaghabulan kayo kay Bato. Tapos sasabihin ng DILG, walang standing order. Then you have the DOJ telling the PNP to have a manhunt. Kailan naging under ng DOJ ang PNP? Ang gulo po ng ating gobyerno. Yan po ang nangyayari kung ang liderato, ang mismong chief executive, may konting discretion pa by way of projects. Ito, kinakasuhan. Number 2, we denounce in the strongest possible terms in the known universe yung threat ni Senador Lacson na perpetual ba? Ano ba yung term na ginamit niya? Forever walk out. Ang dami-dami na po. I was here last Wednesday as a demonstration of support ng PDP kay Senator Amy Marcos. Although ang instruction sa akin, huwag ka na magsalita, just show yourself there na naka-PDP ka at to convey the unspoken message that PDP is behind the efforts of Senator Amy Marcos. Kaya nandyan na po ako. When asked to speak by Senator Amy, I respectfully declined. Kasi meron na nga tayong press con. Pero we support Senator Marcos and we support the majority and we denounce the majority for their obstructionist acts of throwing a monkey wrench into the legislative process. Ibig niyong sabihin, pagka ang minority ay hindi nila makuha ang kanilang gusto, sisirain nila, wawasakin nila yung legislative process by depriving the Senate of a quorum. Hindi ba sila'y hinalal ng milyon-milyon para maging kinatawan? How can you represent the people if you're walking out? How can you discharge legislative functions if you're walking out? Of course, may mechanism. Ang tingin ko dyan, they're trying to force the issue Kasi, under Senate rules, under the rules of any legislature, hindi mo pwedeng i-deprive ng quorum forever ang legislatura. The Senate President, in the case of our Senate, may order the Senate Sergeant at Arms to arrest and bodily bring any member a quorum. Siyempre, mabigat kung gagawin mo yon. They're trying to provoke. Bago sasabihin pa, ito nakakatawa This goes against the grain of everything that we have been taught in constitutional law. Kaya questionin daw nila yung ginagawa ng majority with respect to the rules. Dahil abuse. Since when has changing the rules been an abuse? Prerogative po yan, exclusive prerogative of either the House or the Senate na palitan ang rules niya. Ngayon, may principle po dyan of justiciability. Hindi ko maintindihan Kasi ang tinuro po sa akin ni Mel Santamaria, na hindi niya sinusunod ngayon, kapag ginagawa pa lang ang batas o any amendment of the rules, hindi pa right for adjudication yan. You cannot go to the Supreme Court. You can only go to the Supreme Court kapag yung batas ay napasa na or yung rules ay pinasa na ng majority. That's when you question it, if you can question it at all. Dahil exclusive yan. Di ba sinabi ni Tito Soto, do you see how hypocritical these people are? Sabi ni Tito Soto, the Senate has the exclusive right to make its rules, blah, blah, blah. Pagkatapos ngayon, pupunta daw siya sa Supreme Court para questionin kung bakit iniiba yung rules. Gusto niya noon, ayaw niyong makialam ang Supreme Court, noong in-invalidate yung impeachment. Ngayon, gusto niyong makialam ang Supreme Court. On the same principle, yung acts exclusively belonging to the province of the Senate in performing. Good luck after insulting the Supreme Court, after saying that the members thereof are ignorant, etc. Pupunta ka ngayon sa Supreme Court, good luck. Baka ang mangyari sa kanya pag may sinabi siya sabihin sa kanya ng Supreme Court achiche. Insultuhin mo yung Supreme Court, ako pupunta roon.
Hindi, sinasabi pa nila, may nagsabi sa akin, pwede daw hindi sundin yung order ng Supreme Court. Eh, bakit pupunta ka sa Supreme Court? Diba? How hypocritical these people are. Noong panahon ni Trillanes na nakukulong, gusto nila remote participation. Noong panahon ni De Lima nakakulong, remote participation. Ngayon, ayaw nila. And then, someone will say na, minamadali nyo ba ito? Dahil may makukulong na sa inyo? What a thing to say to your colleagues. That's the problem of electing characters to the Senate. Diba? I will just vary the old saying, diba? When you elect clowns to the Senate, the clowns do not become honorable. The Senate becomes a circus. Matindi po yung sinabing yun. If there's anything that is unparliamentary, hindi yung ginawa ni Senator Aimee. Because that forms part of the prerogative of any senator to rise on a question of privilege. Hindi kasi marunong yung ibang mga senador natin. Kung mababasa nila yung mga ibang privilege speeches before martial law, ni na Jokno, ni na Ninoy, ni na Tanyana, mas matitindi pa sa ginawa. Those of you do not remember, matanda na po kasi ako yata pinakamatanda rito ha? Kasi before the advent of the internet, of social media, lahat po ng privilege speeches ng mga senador, pinapublish nila. Then meron nung tinatawag na franking privilege. Libre po, pag nag-mail sa inyo ang mga senador ng kahit ano, libre, hindi kailangan ng post office stamp. Ginagamit po yun ng mga senador, daan-daang libo minimail nila kung sino-sino, lalo na yung mga local government officials. My father was a board member, he was a councilor. Lagi siya nakakatanggap ng kopya ng mga privilege speeches, pinababasa niya sa akin. Matitindi. Si Ninoy accused President Marcos Sr. of orchestrating the Jabida Massacre. Ngayon, dinibang, wala naman palang pruweba, sabi ni Bobby Tiglao. Hindi po kailangan na may proof doon. Privilege nga yun eh. Why is there such a doctrine as the rubric of privilege? It's to encourage every senator in representation of the millions who voted for him or her na magsalita freely without fear of reprisal except before his peers by way of an ethics committee complaint. Anyway, to continue with the kind permission of my Sec Mike, actually, I was just blabbering about here dahil hinihintay ka namin. Now that you're here, I can wind up. Anyway, yun po ang concern ng PDP. We are appealing to our senators for sobriety. Yung pinagsasasabi nilang tyranny of the majority, there is no such thing. In a democracy, talagang majority ang nasusunod. Bakit? Nung nanalo ba si BBM, may nagsabing tyranny of the majority. That is democracy. The majority rules. Yun po yun. Wala tayong magagawa doon. Those are the rules. And the rules of the Senate are subject to amendment at any time by the will of the majority. Wala pong tyranny rito. Puro kay pokrituhan, puro demagoguery ang pinagsasabi ng minority. Ngayon, I challenge Senator Lacson. Kasi isa pang ipokrito yan Surrender siya kay Bato unang-una. Pumirma yata siya dun sa Resolution 44, di ba? Si Ping. Pagkatapos surrender, hindi naman siya sumurrender noon. Nagtago siya. Yung all those calling for the surrender of Senator Bato are hypocrites. Because yung sina Teddy Casino, sina Lisa Masa noong 2006, ewan ko kung buhay na yung iba sa inyo rito, nagtago yan ilang linggo sa loob ng House of Representatives. Diba? Tignan nyo yung mga news reports. Pinagmalaki pa ni Lisa Masa, doon na daw siya naglalaban ng panty sa loob ng House of Representatives, sa lababo. To evade arrest. Si Trillanes, ganun din. Si De Lima, 2 araw yan nakiusap. I was there. Kasi kami yung ng VACC yung nag-file nung Bilibid draft case. We were there nung isa-serve yung warrant. Nakiusap si De Lima, baka pwedeng 2 days muna ako dito to wind up. Hindi siya pinasok. Wala nagpumilit pumasok doon para arrestuhin siya. Now they're calling for surrender. They are justifying yung pagpasok sa Senate. Kakapal ng mukha nitong mga to Grabe. Si Lacson nga ang nag-coin ng word fugitive from injustice. Swerte lang yan si Lacson, sinuportahan niya si Noynoy, tumawid ng administrasyon, noong ginrant yung certiorari niya ng Court of Appeals, yung si Solicitor General Cadiz, an Aquino appointee, did not appeal. Can you imagine the crime of the decade, hindi mo i-appeal yung pagkatalo ng gobyerno? Solicitor General ka. Yung mga annulment cases nga na ordinaryo, ina-appeal automatically ng OSG, siya hindi niya appeal. Yung the Ser Corbito double murder, may 2 tao na patay. O the technicality, nag-grant yung lifting ng warrant ng principal accused, hindi mo i-appeal. Yan ang tirada. Diyan, swerte si Ping. Swerte lang talaga si Ping. But one day his luck will run out. Anyway, I challenge him. Sige, pakita nyo yung tunay na mukha nyo sa sambayan ng Pilipino. Forever mag-walk out kayo. Sige. Pakita nyo, show your true colors. Ganyan naman kayo, pikon kayo Pag kayo majority, okay lang. Pag kayo minority, hindi okay. And to end this tirade, I wish to announce that after this, I am proceeding to the Supreme Court to file a case for indirect contempt against Representative Sara Ilago, na isa pang hipokrito. Gustong-gusto niya, ayaw na ayaw niya na siya ay binabatikos. Pero, gusto niya, igalang daw siya, etc., etc. Although wala namang misogynistic sa sinasabi ko,
I was mocking her. I was making a point as part of a political debate. Napaka-sensitive mo. Pero pagdating sa rules ng korte, ay babastusin mo yung rules. Sinasabi na sa rules of court na confidential in disbarment, i-reveal mo. Oh, bastos ka. Ayaw mong bastusin, pero bastos ka. At yung mga bayan black, bastos yung mga yan. Ha? Dapat nga i-change yung last letter niyan eh. Hindi, letter G. No, anyway. Anyway, ganyan po, we will not stand for such hypocrisy. We will not stand for a violation of our rights. Ang gusto niyo mga yan, sila, red tagging, puro hipokrito eh. Sila, gagalit sila pag nire-red tag sila, pero ang lakas nila ng loob, magsabing pasista, magdanakaw, si ganito, si ganon, ang matindi ang hypocrisy. We will teach them a lesson. And also in the works, last na po ito, because I know you're anticipating the talk of Secretary Defensor, it's a civil suit against actress Jasmine Curtis is also in the works. Kasi alam nyo, yung mga yung snowflakes, liberal woketards, ang hilig-hilig bumanat, babanatan si Pangulong Duterte, pagka sasabihin nakakadiri si Suntay, pag sila ang kino-call out, nagagalit sila, nagdedemanda sila. Let's give them a dose of their own medicine. Hindi pwede yan. Ano? Kayo lang ang pwedeng gumatikos. Kami hindi pwedeng mag-respond, demanda nyo. Magdemandahan tayo. Forever. Kung may forever walk out, forever demandahan tayo. I will not stand for such hypocrisy. If only to make a point na hindi pwede yung mindset nyo na kayo lang ang pwedeng mamintas, ayaw nyong mapipintasan. That's BS. I will not stand for that. And I will stand up for my rights. Anyway, maraming salamat po. And now, I turn over the floor. Baka bigla siya sumagaw na, I have the floor! Magalit na. Baka bigla ko sigawan na, I have the floor! Magkamayan pa kami mamaya. I want to give the floor or to yield the floor over to our boss, our idol, our inspiration, former Secretary Mike Defensor. Thank you so much. Okay. Attorney Ferdy, maraming salamat. And of course, ito sa mga, lahat ng kasama natin dito, mga aktibong kumikilos tungkol dito sa corruption na nangyari dito sa ating bansa. Alam niyo ho, sa sitwasyon natin ngayon, umigit kumulang 40 na kaming nakasuhan. Sa flood control scandal, ang nakakasuhan pa lang, at least the prominent names, 6. Kasama na ho dyan si Alcantara, si Bernardo, at saka si Bryce, na naging state witness pa. Pero yung lahat na nagagalit, lahat ng sumisigaw, lahat ng nagsasalita, may kaso na. In fact, I was just talking to Attorney Jimmy. Sabi ko, Attorney Jimmy, may kaso ka ba? O sabi niya, na-dismissed, MR, pending. Attorney Topacio, may kaso. Hindi ko pa, si Ka Eric, ang dami ito, suki rin to ng ano eh. 3, ayun, si Ka Eric. So, ang punto ko dito, itong mga taong tong lahat, wala naman kaming ginagawang sasabihin mong illegal. Kung hindi, nagsasalita kami at galit kami sa korupsyon. At tingin ko, kami ay kumakatawan sa sentimiento ng lahat, hindi lang marami, ng lahat ng Pilipino na gusto ng hustisya, na gusto makulong ang mga nagnakaw at gustong maibalik ang perang ninakaw sa ating bansa. So kung titignan po natin sa ngayon, grabe ang naging SWS survey. Tingnan nyo ho, minus 15 nationwide. Pagdating mo dun sa mga bata, 18 to 24, nasa negative 17. Yung 25 to 40 ay nasa 40%. Galit. Pagdating, sabi nila, ay, kayo lang mga galit. Yung mga bobo ang nagagalit sa gobyerno. Alam nyo, sa mga college graduates and those that have higher degrees, higher learning, nasa negative 37. Ang galit. At pag tinignan nyo on a regional basis, negative 40 ho ang Mindanao. Consistently, galit ang Mindanao. Ang nakakagulat, humahabol ang Metro Manila. Negative 31%. Ang Metro Manila. Tinalo na ng Metro Manila ang Visayas. Bakit o ganito ang survey? Dahil galit ang tao. At yung galit na yan din o ang nagpapakita ng suporta sa Senado, sa 13 senators of the majority of the Senate today. Bakit? Hindi ho dahil sa impeachment yan. Walang problema ang impeachment. They don't have the numbers and they cannot impeach Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho yan dahil sa Constituent Assembly. They don't have the numbers at hindi nila kayang baguhin ang saligang batas. Yan po, ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Yung sinasabing delivery 3 times a week, minimum 500 million, maximum 4 billion pesos. Huwag na natin isipin, yung maximum 1 billion per delivery na lang. Sa isang buwan, 12 billion pesos ang nawawalang pondo ng ating at ninakaw sa kaban ng ating bansa. Ayaw ng Blue Ribbon Committee na magsalita at ipatawag si E.S. Bersamin
si Secretary Pangandaman, si Yusek Adrian Bersamin, Yusek Traigib Olaybar. Yan yung 8 billion na nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Ang sabi niya, niloko daw ang presidente, batay sa sulat ni Yusek Bernardo. At ang sabi niya, yung 8 billion, nasa 4 na taong to. Hindi pagsalitay natin, pakinggan natin kung anong sasabihin. Ayaw po nilang mapatawag si Mark Teksay at si Paul Estrada, dalawang assistant ni Saldico, na may ledger. Maganda po yung ledger na yun. Hindi lamang kung saan binigay, kundi kung saan nanggaling ang pondo. Ang sabi nga sa akin ni Saldico, during one of our conversations, nung nag-usap pa kami, Attorney Ferdy, ang sabi niya, alam mo, sabi niya, Idol, mas malaki pa nga doon sa mga road, yung safety road projects, ang bigayan. Yung netting, sabi niya, ang laki ng bigayan dyan. Ayaw nilang ipatawag si Manny Bonoan na dapat magsalita dahil sinabi siya yung umawak ng 30 billion na nag-ayos doon sa 100 billion na pondo na ibinigay ni Saldico. Ayaw po nilang marinig si Saldico. Pag si Saldico pinayagan ng Blue Ribbon na magsalita under Zoom, magiging opisyal lahat ng sasabihin niya tungkol sa pondo. At higit sa lahat, ayaw po nilang ipatawag si Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw lang naglabas ng statement yung kanyang abogado, si Attorney Atienza. Ang sinasabi, wala daw silang relasyon sa budget, he is the Speaker of the House, there is no direct function governing the budget in terms of approval and execution. Eh di pakinggan po natin, pagsalitain natin, eh di ba ang sabi ni Saldico, yung tamarind na bahay niya, amoy pera na. Dahil yung ilalim nun ay puro pera. Anong sabi ni Speaker Martin Romualdez? Pag ako pinilit nyo, magsasalita ako. Eh di ba yung palang admission na may alam siya? Eh yun nga kung sila i-esber sa amin, Secretary Pangandaman, na magsalita si Saldico, biglang nag-resign. Yan ang ayaw nila sa Senado. Ang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon bakit natin tinutulungan ang majority group na sinasabi lang gusto natin ng virtual voting? Eh kasi naman kakasuhan nila. Sino-sino gusto nilang kasuhan? Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva. May dalawang kaso pa kay Villar, pero ito yung tatlong pending for plunder. May dalawang kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka pumayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato. At matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kahit na umaaresto yung 5 yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte because they still need 16 votes. So no connection pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate. At kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa. Ngayon kami ngayon ni Senator Marcoleta biglang nagkakaso. Plunder, non-bailable. Pag hinuli kami, ang bilis. Yun nga sinasabi ko, kaming 40, yung mga nagsasalita, wala kaming sinasabing mag-armas tayo, magrevolusyon tayo, pumatay tayo. Sinasabi lang namin, may pagnanakaw. Hulihin niyo yung magnanakaw, galit kami dyan. Ang bilis ng kaso namin. Si Senator Marcoleta, may plunder. Nagkataon, nadamay ako. Alam niyo, yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Donation. Dinismiss ng COMELEC, 3 kami na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Dinikit nila yun. Ginawang plunder. Yun lang yun. Ang plunder, kailangan, pondo ng gobyerno, ninakaw natin. O kung di kaya, yung case ni ERAP, may binigay na pera. Pagkatapos may kapalit. Eh wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Nung ibinigay at tinulungan si Senator Marcoleta, ang standing niya sa survey, number 23. Hindi mo nga alam na mananalo si Senator Marcoleta. Ngayon, kinakasuhan kami at pinapabilis ang kaso. Ang sabi ko nga, kung may nagawa akong pagkakamali, kumain ako ng hopya sa opisina ni Senator Marcoleta. Yun ang kapalit. Pero yung hopya ni Marcoleta, hindi naman siya may-ari. Regalo din sa opisina niya ata yun. Dahil nung nakita siyang kumakain sa kongreso ng hopya, yung mga suporta niya natutuwa, nagpapadala ng mga hopya-hopya. Nakita ko, hindi naman masarap. Sabi nung tinanong ako, sabi niya, wala ba kayong hinihinging pabor ngayon na senador na si Marcoleta? Sabi ko kahit na nagkakapi kami o kumain kami sa labas, hindi bumubunot si Senator Marcoleta. Ako pa rin ang nagbabayad ng kapi naming 2. Siya na nga ang senador, ako pa rin ang taya. Ganyan ang klase na nangyayari sa atin ngayon. Ang sabi nga nung una, silent martial law. Pero ang katotohanan ang mas tamang term daw ay undeclared
martial law. Kaya ho kayo na nandito ngayon, yung mga vloggers, damay na rin kayong lahat. Alam niyo yan, winarningan na kayo ng NBI. Ha? Ayan, magkakasama na tayo. 40 ho ngayon ang kinasuhan. Dito sa aking kaliwa, sa aking kanan, may mga kaso to. At wala kaming naging kasalanan kung di ilabas lang ang sentimento ng ating bansa. Ilabas ang sentimento ng taong bayan. Yung korupsyon, imbestigahan, ikulong ang mga nagnakaw, at ibalik ang pondo ng bayan. Hindi kami matatakot, hindi nyo kami matatakot, at kami patuloy na lalaban. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, let's listen to Attorney Jose Topacio. Okay. Maraming salamat ulit sa pagpunta. Very briefly lang, i-discuss ko yung points ng dissenting opinions ng mga justices doon sa case ni Bato. So, sa TRO. Dito ay iba-iba actually yung sinasabi ng justices. Pero consistent sila sa pagre-rebat sa contention o yung decision ng majority ng Supreme Court justices regarding yung kung tama ba na magbigay ng TRO. Kung babasahin po natin yung main na decision kasi, sinasabi ng Korte Suprema na dahil pinagdidiskusyon muna yung validity o kung pwede bang ikulong si Senator Bato batay sa arrest warrant ng ICC at may iba pang mga issues bukod doon ay hindi siya tama na isyuhan ng TRO. Ngayon, ang stand ng majority ay pwede nating hatiin sa dalawa. Yung isang stand, oo, tama na siguro hindi pwede mag-issue ng TRO, pero pwede mag-issue at least ng status quo order. Kasi hindi naman kailangan sundin ng stricto yung mga requirements doon sa TRO. So dapat nating malaman na iba po ang hinihingi ng mga petitioners doon, either TRO or status quo ante order. Kung hindi pasok sa TRO, pwede naman pasok sa status quo order at yun po yung isang school of thought ng dissent. Yung isa ay pwede naman talaga ang TRO based doon sa dahil alam naman po natin na pag kinuha si Bato, pwede natin gamitin yung term na dinakip siya at ipinadala sa ibang bansa ay hindi na siya makakapunta sa korte dito sa Pilipinas upang makalaya man o hindi makalaya. So, doon yung pumapasok yung due process na sinasabi natin. Kung susumahin ko, bibigyan ko po kayo ng example. Kung kayo po, I'm sure lahat po tayo dito may anak o may inaalagaan dito sa bahay. Kung yung anak po ninyo pumunta sa, let's say, ibang bahay ng kapitbahay nyo, sinira nila yung mga gamit, pumunta sila sa garden, sinira nila yung mga halaman, at bumalik sa bahay ninyo, hindi naman natin pwede sabihin sa kapitbahay, oh, pumunta kayo dito, parusahan niyo yung anak ko. Dapat syempre, dadaan muna sa inyo, di ba? Kabastusan naman, kung biglang pupunta yung kapitbahay ninyo, sasabihin sa inyo, di ba, gugulpin ka, or paparusahan ko. Kahit anong parusa yan, kahit sabihin natin hindi, parang mababastos tayo, lapastangan yun sa karapatan natin bilang kayo yung ama o guardian ng batang yun. So, yun pa yung masasabi natin. Yung panghihimasok ng ICC, yung mga ibang arguments na ganon, masasave natin yun for future case na didesisyon ng Supreme Court. Pero, currently, ang stand ng dissent ng justices, to summarize lang, either pwede naman sana yung status quo order or pwede sana yung TRO based on, at sinabi to ng isang justice, very ibang-iba yung facts nito kumpara sa ibang mga normal na extradition na cases. At finally, no, yung Section 17 na sinasabi ng DOJ doon sa RA 9851 sa yung international humanitarian law ay medyo doubtful. Medyo hindi natin sure kung constitutional yan. Kasi malaking malaking argument yan ng DOJ na yan yung batas na pwede gamitin. At iba din sa majority na concurring opinion ay sinabing pwede yun. So, dun, maraming technical na bagay dito, pero pag-isipan lang natin na at the end of the day, kailangan natin, hindi tayo pwede basta-basta tumanggap sa jurisdiction o pag sinabi ng dayuhang tribunal na pwede to, hindi tayo basta-basta pwede maniwala sa kanila. Yan lang po. Okay, thank you very much. Okay, now we'll ask the media
I'm sure mayroong tanong. Please identify yourself and make your questions brief, okay? And to the point. Wala nang commentaries, okay? Okay, who's first? Wala. Oh, sige. Okay, ladies first. Ladies first. Maki. Kay, ano lang po kay Secretary Mike and Attorney Topacio. Ano lang, comment lang kasi, so why did you, bakit kayo nagbigay nung 30 million pesos to a public officer? Because when you gave them, he was an elected. He was an elected official. So bakit kayo nagbigay? Tapos kay Attorney Topacio, Attorney kasi di ba si Senator Marcoleta accepted at least 75 million pesos and did not declare it sa kanyang salin. Hindi iba na to dun sa COMELEC that you were mentioning. Ito na yung case na na-file sa Sandigan Bayan. So if you can just... If I can comment on both questions. Number one, nung January, Senator Marcoleta was already a candidate for senator. Kahit na nga magbigay ako dyan ng 1 billion, 2 billion, yung isa galing kay Attorney Jimmy, walang illegal doon. Dahil yan ay walang kapalit at hindi yan nakaw na pera. Senator Marcoleta was about to run. He already filed and he was about to run. Hindi pa lang yun campaign period. Pangalawa, bakit wala sa salin ngayon? Kasi nga ginastos ng kampanya. Diba? Kasi tinulong kailangan niya ng ginastos, diniklara naman niyang ginastos niya, kinakailangan niya yung pundong yun. Now, case in point with Senator Marcoleta, kung ang lahat ng tumulong sa kanya, kakasuhan, I would think more than 500 people will have cases. Bakit? Hindi naman kaila sa marami, si Senator Marcoleta ay tinulungan ng marami. Dito lang sa Metro Manila, pag nakita niyo yung mga poster nila katabi si Senator Marcoleta. Ang dami niyan, all over the Philippines. At yan, yung pinipilit nila na gawing plunder, susundan ko, papatulang ko yung ginagawa nila. Kunin nila lahat ng sose ng senador. From former Senator Vicente Soto, Tito Soto, kala Senator Ping, Senator Risa, lahat ng nag-donate, pagdugtong-dugtongin nila at i-file din nila. Dahil it was as simple as that. Pinipilit lang nila dahil gusto nilang tumahimik ako at tumahimik si Dante Marcoleta. In response to that, I'm not authorized to speak on behalf of Senator Marcoleta. No? Kaibigan natin yan, pero hindi ko siya kliyente. But from a strictly legal point of view, there is a misconception among the uninitiated na kapag nagbigay ka ng pera sa isang public official, that is graft. That is not the case. May qualification yan. By reason of his office. Ano yung by reason of his office? Office hindi yung opisinang physical, o yung title niya. By reason of his function. Office can also mean function. Google niyo yan sa Merriam-Webster's Dictionary kung anong ibig sabihin ng office. Yun po ang ginamit ng batas. By reason of his office. By reason of his function. What do you mean by that? Binigay mo siya ng pera kasi may gusto kang gawin na within his powers nakapalit nung pera. Okay. Bakit binigyan ng pera si Senator Marcoleta? May hiningi bang kapalit? It is not by reason of his office. It is by reason of his candidacy. Okay? Meron ding precept sa legal hermeneutics or legal statutory construction. Construction, hindi yung construction ng bahay. Interpretation. Ang batas, kapag iyong ini-interpret, hindi mo ini-interpret in a vacuum or in isolation. Titignan mo yung related laws. Anong nakalagay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Hindi pwedeng tumanggap ang any public official by reason of his office. Anong nakalagay sa Omnibus Election Code? Allowed ang contributions up to a certain point kasi merong spending limit per voter per constituency. Probinsya, lungsod, distrito, nationwide. When you interpret a law, titignan mo yun. Contribution to a candidate is allowed. Wala naman sinasabing pagkakandidato ay sitting official. Whether running for election or running for a different office, hindi mo pwedeng bigyan. Allowed yan. Bakit? Kasi the framers of the law know enough na unless you're one of the wealthiest in the country, hindi mo kayang ponduhan ang kampanya ng sarili mong pera. Also, yan ay to prevent corruption. Bakit? Kasi kung hindi mo pera yung ginastos mo, nanalo ka, wala kang kailangang bawiin. Yan po, sabi nga nung professor ko, si Justice Diaz, he who knows the law and knows not the reason for the law, knows not the law at all. Huwag natin tingnan literal. Yan ang problema sa iba Komento ng komento. Kaya nga sinasabi namin, hindi naman sa we are condescending towards people who did not study the law. Ngunit, ang batas po, napaka-komplikado. Hindi yung literal. Sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, hindi dahil marunong kang bumasa, binasa mo yung batas,
Alam mo na yung batas. Marami pong nuances ng law. Kaya nga po, 4 na taon namin pinag-aralan at 6 na buwan pa kami nag-review bago kami naging abogado. Mahirap po yan. Hindi pwedeng, binasa ko, public official. Si Marcoleta, binigyan ng pera, graft. Meron pong reason behind the law. Tingnan natin yung debates, tingnan natin yung journals kung bakit may ganong batas at bakit may batas naman na subsequent na may donasyon na pwede. Kasi in any electoral exercise, sa kahit anong bansa, allowed po ang donasyon. In fact, sa Amerika, merong counterpart, yung gobyerno na nagbibigay sa'yo ng pera para tumakbo ka, para hindi ka na mangurakot. Ganun po yun. Hindi porket official binigyan graft. So, hindi porket official tumanggap grafter. Hindi po ganun kasimple yun. Things are not as simple pagdating sa batas. So, yun po yung sinasabi namin. Tama si kasamang Mike, kung lahat ng tumanggap ng kontribusyon ni may plunder, tingnan natin lahat ng sose. Huwag mo sabihin, hindi tumanggap si Soto, si Lacson. Di ba? Ba't hindi plunder yun? Di ba nakaupo sila? Si Lacson yata hindi, ano? May sose sila lahat. May sose sila. Kung yung lahat na nakaupo na nagre-election o tumakbo ng ibang posisyon ay grafter o plunderer pag tumanggap ng pera, ang daming yan. Kasuhan nyo lahat. Hindi pwedeng selective ang justice. Hindi pwedeng kung sino lang kasuhan. At yan ang ulitin ko, I told you so. Sinasabi ko na sa inyo, magiging kamoting kahoy ang Office of the Ombudsman kapag si Boying Remulla ang nilagay nyo dyan. Kaya we moved heaven and earth para hindi siya mailagay. Not for us, but for our country, para hindi masira yung institusyon natin. Yes, good morning. May tanong ako kay Miss Janina Marie. May plano ka bang pasukin ng totoong mundo ng politika sa hinaharap gamit ang inyong kasalukuyang impluensya sa media scene? Sa pag-host ninyo ni Atty. Perdito Pasio sa Small Talk, ano ang pinakamahalagang payo o advice niya sa iyo, ni Atty. Miss Janina Marie. I'm Volter Lanusa from Ronda Balita, Pilipinas. Maraming salamat po for that wonderful question. So, ang Ina Sampang po, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay isang youth leader. Ako po ay leader ng isang organisasyon na nagangalang Inday Sara Duterte Advocacy Youth Philippines, ang ISDA Youth Philippines, na naglalayon po maging boses at magsilbing boses po sa ating mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. At hindi pa po pumapasok sa isip ko na pasukin ang mundong politika. Pero bilang kabataang Pilipino, karapatan po nating mangialam, lalo na po sa nangyayari sa bansa ngayon. Ang boses po ng mga kabataang Pilipino ay ang pinaka-importante sapagkat dito po nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Dahil hindi lang po kaban ng bayan ang ninanakaw nila, kundi pati kinabukasan natin mga kabataan at ng mga anak po ninyong lahat. So sa ngayon, focus lang po muna ako sa pagtulong at sa pag-lead po ng mga kabataan upang maging mas mamulat po tayo at mas maging aware and mas palakasin pa po ang aming puwersa at boses upang labanan ang katiwalian ng gobyernong ito. Maraming salamat. Okay, thank you very much. Next question, please. Yes, identify yourself. Good morning po, I'm Jose Bandal of Billionaire News Channel. I wanted to ask a question po sana kay Attorney Jimmy Bondoc and Attorney Topacio for legal purposes po of Sen Bato de la Rosa. We would like to ask po, Attorney, na-mention niyo po kanina, ayaw niyo pong alamin kung nasaan sa Sen Bato. Nakakausap niyo po ba sa Sen Bato? Okay. Ulit-ulit po namin sinabi na lahat po ng pag-uusap namin ni Senator Bato ay nangyari before the May 13 and May 14 na madaling araw na kanyang pag-alis sa Senado, na pag-usapan namin ng buo ang kanyang legal strategy kaya hindi na namin kailangan mag-confer. At kung meron man kaming mga pag-uusap, doon na po sa kanilang pamilya. Pasensya na rin po kayo, kaya ako kanina medyo na late kasi nga hindi pa kami natutulog. Dahil lahat po ng abogado sa Davao at lahat po ng abogado ng Torreon and Bondoc dito sa Manila ay nakadeploy po sa lahat ng mga properties ng hindi lang po nila Bato kasi konti lang property sila, kundi pati sa mga silingan, mga kapitbahay, mga relatives, ganyan, kaibigan, na we suspect na baka biglang papasukin na lang, na sa aming huling pagkakaalam ay wala pong search warrant or warrant of arrest. Dati po ang issue natin, warrant of arrest lang, ngayon pati search warrant na hindi pa rin pinapakita. Nakikita nyo naman po yan sa media. So, hindi kami nag-uusap, pero kami po, as their lawyers, are holding down the fort to make sure na walang papasok sa kahit anong property unlawfully and without a warrant. Follow up po, Attorney. Reaction niyo po about sa plunder case ni Senator Jinggoy? I must exercise
restraint no in this issue kasi hindi po ako abogado ni Senator Jinggoy. Kailangan lang natin po sana lahat tayo mamulat. Let us look at the totality of the circumstances para po makita natin. Kasi pag masyadong malapit din natin makita, you take a step back. Tingnan niyo po yung ginagawa kay Senator Bato, Senator Bong, using ICC warrants, which we have not seen. Okay? Which we have not been presented and hindi pa na-identify or na-verify ng local court processes. Awaiting, of course, the Supreme Court decision. Tingnan din natin yung kaso kay Senator Marcoleta na sa lahat po ng nakakausap kong abogado na iba-ibang kulay, ibang kulay na yan nagtataka sila kung paano naging plunder ang isang campaign donation. Alam niyo po, by any stretch of legal gymnastics, hindi ko po talaga ma-imagine. No? The only reason I can think of that makes sense is it is a pride spurge. Ito ay ang pagpasok ng mga tao sa parliament para hindi sila makapasok. It is the prevention of senators para hindi na magampanan ng kanilang tungkulin. Yung pride spurge yan sa history yung mga general na nilusob ang parliament para hindi makapasok, no? Ang sinasabi ko, last sentence, pasensya na, tumaba. Si Senator Marcoleta, ginawang plunder para maging non-bailable. I think that's clear. Yung kay Senator Jinggoy na matagal nang natutulog, binuhay. So, si Senator Bongo, meron pong ICC na warrant na hindi pa namin nakikita. So, all of this combined, no? By the way, I do not know the details of, nakita ko yung reaction ni Ma'am Maki. Hindi ko po alam ang details nga nung kay Senator Jinggoy, which is why I don't want to talk about it. All I've heard are rumors kasi I'm not obligated to learn the details of his case. Ang sinasabi ko lang po, you look at the totality, parang gusto nilang bawasan ang mayorya. One last po for Attorney Jimmy. Ano lang, isagutin ko lang sandali, since you also addressed the question to me. Yung nabanggit nila na naka-assign yung mga lawyers, yung fear of warrantless searches is not an idle apprehension. Concrete na po yan. May nagreklamo na po publicly. Former Colonel Kabanban, former Colonel pa, may dumating daw na 20 or so heavily armed NBI agents sa bahay niya at sinasabi, isi-search daw dahil kaibigan siya ni Senator De La Rosa. Nung sabi niya, may warrant ba kayo? Sinabi, hindi na kailangan at sinearch yung bahay niya. Siyempre, kahit ba former colonel ka, 20 heavily armed men, will you resist? It's a very real threat na yung bendalo ni then Secretary Boying Remulla na kinatigan ni Senator Erwin Tulfo na you have to bend the law, ginagawa na po. And they are bending the law so hard that they are now breaking the law. Ano nangyari sa Section 2 of Article 3? The right of the people to be secure in their persons, places, houses, and effects shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined by a judge personally upon examination of the complainant and such witnesses as he may produce. Ano nangyayari? So I'm urging, well, mga kliyente po ni Attorney Jimmy, ngunit I'm urging these people and I'm willing to help them pro bono. Ireklamo po natin. We should not tolerate the whittling away of our basic rights. Otherwise, one day, pakonti ng pakonti, creeping authoritarianism, pakonti ng pakonti, we will wake up one day without any rights. Sabi ka, eternal vigilance is the price of freedom. We should be vigilant. Good morning po, Jed Neresina from UNTV. Attorney, you mentioned kanina na kinukondenya nyo or dismayado po kayo doon sa nangyayari sa Senado. Pero sa tingin nyo po, dito sa timeline, nung sinasabi nyo pong tinatarget umano yung majority, may kinalaman din po ba ito sa upcoming impeachment trial sa July 6? What's your comment on this po? I adopt the very astute observation of my good friend, my handsome friend, Mike Defensor. Kaya ito medyo kinakabahan po kami kung sa mga kaso sa kanya Kasi yung mga pretty boy na ganyan, delikado yun sa ulukan Anyway, ang sabi niya ay it all because of the flood control scam. Yun ang natatakot silang bumalik na naman doon ang usapin at babuking po yung mga masterminds. But I think he's training at the least he wants to say something. Okay. I just want to, again, reaffirm yung sinabi ni Atty. Topacio. Kasi pagka naman nagkabaguhan sa Senate leadership, yung boto pa rin, they need 16 votes pagka nagkaroon ng impeachment. They will never reach 16 votes kahit na hindi nagkaroon ng pagbabago sa Senate leadership. Ang problema, pag nagbago sa Senate leadership, they can change the membership of the committees. Kaya yun ang delikado dahil pagka nagkabaguhan sa Blue Ribbon Committee, yan yung mag-iiba na naman ang direksyon. Kasi ang ating lang namang reservation with them is patawag nyo yung mga dapat ipatawag. Patawag nyo yung mga kailangang magsalita. Yung mga kailangang ipatawag natin para malaman natin yung katotohanan. And I've mentioned several names. Maraming mga hindi pinapatawag, maraming tinatago, di ba? And then, ngayon nga, si Speaker Martin Romualdez, through his lawyer, nagsalita na. I think alam niya to.
na ipapatawag siya at kailangan niya magpaliwanag sa Blue Ribbon Committee. Yan po ang ating bantayan, tulungan ng majority, tulungan yung mga senador. I'm going back to, kanina may tanong about the cases. Alam niyo ho, yung cases nag-emanate kay Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, biglang nag-decide ang DOJ na siya na ang magiging state witness. Paano kung siya ang isa sa mga pinaka-guilty? Isipin niyo kay Bong Revilla, di ba? 4 yung mga kinasuhan, 3 doon state witness na. Siya ang naiwang nakakulong. Kay Senator Jinggoy, ganun din naman ang kaso niya eh. So I'm not talking about, is it wicked? Pero simple, from one state witness, nagturo na lahat. So bukas, pwedeng sabihin nila, Oy Bernardo, ituro mo rin si Cayetano. Ituro mo rin si ganito. Yan po ang delikado dyan. At kailangan natin, of course, legal po yan, DOJ po yan. Pero at least, pag narinig natin talaga sa committee, sa Blue Ribbon Committee, malalaman natin ang totoo. Alam nyo, eto sinasabi ko, si Yusek Bernardo, nung una yan lumabas, ang sabi, huwag mong sabihin ang pangalan ni Manny Bonoan. Sinabi ang pangalan ni E.S. Bersamin, kung nare-recall ninyo, binanggit yan ni Yusek Bernardo. May isa pang pangalan na hindi niya binabanggit hanggang sa ngayon. Pinagsabihan siya, tinanggal, dun sa kanyang, sa aking pagkakalam, sa information na nakuha ko. Merong tinanggal na hindi niya binanggit. Pag yan umalap sa Blue Ribbon, talagang dapat nating malaman. Pangalawa, si Alcantara, ang sabi niya, 8% ang nakukuha niya sa lahat ng kontrata. Tama? 8% in general. Pero alam ko, hindi lang siya 8%. Kasi nga, ghost project eh. Wala namang ginawa. Ang pumasok sa distrito niya from 2022 until the investigation is about 30 billion na natin. 30 billion pesos. Ang sinoli niyang pera magkano? 180 million pesos. Yung 30 billion na yun, sa 8% na lang, o 10% na natin para madaling compute, 3 billion kaagad. Yan, kailangan malaman sa Blue Ribbon Committee hearing. Yung mga binanggit na congressmen ni Diskaya, madami po yan. May mga binanggit si Saldico na cabinet secretaries. Kailangan natin malaman yan. Again, wala akong sinasabi kung ano yung kaso kay Jinggoy and all the others, including Cheese and Joel. Pero isang tao lang ho yan, si Yusek Bernardo. Siya yung gumitna sa lahat ng yan. Kumbaga sa ano siya yung naging makapili. Kung kaya ni Yusek Bernardo na kumausap sa isang senador, kumausap sa mga cabinet secretaries like Manny Bonoan, ano ang role niya? Gaano siya kalaki? Ano ang mga kontratang pinapasok niya? Isipin nyo, Secretary Manny Bonoan, sinabi ho to, doon ni Senator Ping Lacson ng speech niya. Sabi niya, 80 billion pesos ho yan. I don't want to dwell into the legal, but the basis of their cases was only one person at the time controlled by the Department of Justice. May idadagdag lang ako with your kind permission. Yung regarding sa sistema ngayon ng paggagawa ng state witness. Kung natatandaan nyo, may inimpose na additional requirement ang DOJ that is very dangerous. Not to mention, not included doon sa Witness Protection Act, yung restitution. Gina-justify nila yan. Dahil sabi nila, hindi pwede na ganun-ganun na lang. State witness ka, hindi mababalik. Where is the justice? Ito po ang mabigat dyan. Okay? Unang-una, sasagutin ko, ibig sabihin ba pag state witness ka, hindi na mababawi yung ill-gotten wealth mo? No. Minimislead po tayo ng DOJ. There is such a thing as forfeiture proceedings na ang nag-i-initiate ay ang Office of the Solicitor General. At very expedient po ito. What do I mean expedient? Kasi nasa Anti-Graft and Corrupt Practices Act that all your assets, kung ikaw ay public official, that are grossly disproportionate or not justified by your legitimate income, immediately presumed ill-gotten. So the presumption now is in favor of the government. Okay, teka muna, wag muna kayo pumalak pa. Di pa ito po Ngayon, ano procedure? The OSG will initiate forfeiture proceedings which is civil in nature before the courts. Sasabihin nila, ito ay ill-gotten, dapat kunin ng ating gobyerno. Bakit civil? And why is that advantageous to the government? Kapag civil, all you need is a preponderance of evidence, hindi guilt beyond reasonable doubt. So, anong importante rito kung bakit forfeiture? Sinong nagdedetermine kung magkano ang babawiin? Ang hukuman after trial. Magkano ba talaga nakurakot nitong si A? 500 million, 1 billion, balik mo lahat sa gobyerno yan. Okay. Anong danger nitong lintik na restitution na inimbento ni Boying Remulla nung siya ay nasa DOJ? Ganito. Yung restitution, walang judicial process eh. Arbitrarily. Di
Di ba sinasabi nitong sino ba yun? Sabi, magbabalik daw siya ng 1 bilyon. Si Bernardo, magbabalik ka ng 1 bilyon, state witness ka, may immunity from suit ka. Eh, paano kung 50, 100 billion ang kinurakot mo? Who is to determine that? Definitely not an executive officer, not the Secretary of Justice. It has to be the courts kasi. So, okay. Sabihin mo, 1 billion. Immune na ako. Di mi 99 billion, 49 billion ako. I was able to keep that. Yan ang problema kung executive function yung restitution. Home free ka na for 1/50 of what you stole. O number 2, sinasabi nitong sino itong kamoting ito? Yung Chief State Prosecutor. Meron daw na WPP na provision na nakalagay, okay ka sa to justify restitution, okay kang maging state witness because meron doong nakalagay na once a state witness, you agree to any agreement or MOA or yung court order, etc. Hindi po yung justification for restitution. Yung MOA na yon is, number 1, for you to testify. Kasi pag hindi ka nag-testify, babawiin yung immunity mo. Number 2, yung court order na yon refers specifically doon sa forfeiture. Hindi mo lalabanan yung forfeiture. Hindi ka iiwas doon sa pagbabalik. Yun ang restitution. Kapag inalaw mo ang DOJ ang mag-determine na X amount, immune ka na, that is also rife for corruption. What is to stop Bernardo from saying, uy, hindi ko sinasabing ito nangyayari, ha? Uy, mga bossing, 1 billion, balik ko sa gobyerno. 1 billion sa inyo for the boys. Okay na ako. May 48 billion pa ako. Kaya wala iyan sa batas because yan ang maaaring mangyari. Laws do not exist just because may isang grupong congressman at senador sinabi, uy, itong batas, pinagdedebatihan yan, tinitingnan yung consequences. Matagal na proseso yan. Kaya yung mga mainipin sa batas, matagal po talaga because when you pass a law, napakahirap ang bawiin yan, you look at all possible consequences of every provision. Yan po ang objection namin. Now, yung sinasabi nilang MOA, na magbabayad ka ng certain amount, na immune ka na. That is even a contract that is void because it is contrary to public policy. Hindi po public policy na you return part of the stolen assets that you have and you retain part of it. Wala pong ganun. That is contrary to the public policy. Ang public policy, nang nakaw ka, ibalik mo lahat through forfeiture proceedings. Yan po hindi naintindihan ng iba. Oo. Tingnan niyo yung batas. O wag feeling lawyer kasi porket Senate President ang matagal. Kahit 100 taon kang nandyan, kung 1 ball university ang edukasyon mo, hindi ka magiging abogado, hindi naman maging condescending sa ng plano. Gawin mo, maging iba yun. Ganun po yung kanya-kanyang expertise yan. Last na lang po on my end. As legal counsel din po ni Senator Bato, attorney, doon sa issue, doon sa motion na maaprubahan or maamyendahan yung Senate rules doon sa online or virtual attendance. Bakit sa tingin niyo po dapat itong maaprubahan sa Senado since sinasabi po ng minority, iba naman po yung case kasi ni Congresswoman De Lima that time kasi siya ay nagpasakop sa batas, sumuko sa batas, while sinasabi po nila na si Sen Bato ay nagtatago raw po, kaya hindi dapat ito ma-approve tapos mabigyan siya ng privilege to attend online. We're going ahead of the story, ma'am, ha? Walang proper and improper within the Senate because the Senate is the sole judge of what rules it will promulgate subject to the approval of the minority. Walang tama, walang mali dyan while it is being deliberated. We have to distinguish, ayun ang sinasabi ko nga kapag ginagawa ng Senado pa lamang, hindi mo pwedeng pigilan yan on the ground that the result might be unconstitutional. Hindi mo alam Ngayon, majority, inaprubahan yan. Sinasabi ng minority, hindi tama. That is the time that you go to court. Once the rules have been approved by the majority, that's when you question grave abuse of discretion. But while the discretion, which is plenary, ibig sabihin plenary, ay walang limits, plenipotentiary in nature, ang exercise ng function ng Senado of rule-making or law-making, hindi pwedeng pigilan yan. You can only question the end result. Pag may batas na, punta ka sa court, uy, unconstitutional. Pag may rule na, punta ka sa Supreme Court, yung minority ka, nothing is stopping them. Uy, grave abuse. Pero once ginagawa pa lamang, hindi mo pwedeng pigilan yan. Otherwise, you might as well say that ang Supreme Court, ang courts, ang judge whether or not the Senate can exercise its function. Let the Senate exercise its function. Anong function? May proposal ng amendment. Pagbobotohan, na-approve yung amendment. Tingin mo, grave abuse, that's when you go to court. Yung proseso, di mo pwedeng pigilan yan. Yan ang natitirang yung territory that is called non-justiciable or political. Although expanded na sa Section 1, Article 3 ng Constitution ng judicial power, meron pa ring mga areas na hindi pwedeng panghimasukan ng judiciary. That is one of them. The other is the question of executive clemency. Hindi pwedeng panghimasukan yan ng judiciary. May natitira pa rin pong political question. And let no law dean or law professor tell you otherwise. Kasi if something is wrong, 5,000 devils saying it is right does not make it right.
Okay, if I may explain yung rules, Alam nyo ho, 2 weeks ago, ang Kongreso nag-approve ng ruling. Ang sabi ng Kongreso, we are allowed to do virtual session, virtual committee hearings. Meaning, voice and vote, pinayagan ng Kongreso 2 weeks ago. Yung nangyari, na dati daw sinasabi lang, iba yung kay Senator De Lima, iba yung kay Senator Trillanes, totoo po yun. Kasi ang ginawa nila, resolution. A particular resolution to allow a particular senator. Ito hong ginagawa nila Senator Marcoleta, yung kanyang motion, is an amendment of the rules of the Senate. Section 136. Ang sinasabi doon ay papayagan natin ang mga senador, because of their circumstance lahat, ay payagang bumoto at dumibate sa Senado. So yun ho ang diferensya doon sa issue nila. Ngayon, ang naging debate nung nakaraan sa Senado, kasi nagmotion si Senator Marcoleta, idinaan sa committee, sa Rules Committee. Ang sabi nila, hindi pa constituted yan eh. Bakit natin iti-take up ngayon? Dapat may committee report. But actually, yung sinasabi, the plenary o yung pangkabuuan is the highest body of the Senate. Siguro, nakita nila, o sige, huwag na natin ipilit ngayon, next week na natin ipasok yung motion. But that is a motion to amend the rules of the Senate. Actually, the existing Senate rules now, during COVID, inaalaw talaga nila yung virtual Zoom for committee hearings. Yes, because of COVID. But now, it is an amendment of the rules. Ngayon, papasok ako dun sa kukulong mo yung mga kasama ko on the basis of a Yusek Bernardo affidavit, tatanggalan mo sila ng boses, tatanggalan mo sila ng boto, na kinakatawan nila ang maraming Pilipinong bumoto. Why will I deny you that? Kasi ang gusto nila, pag walang virtual voting, presence in the Senate, yan ang nangyari kay Senator Bato. Dahil requirement nila, kailangan may physical presence ka. And nung noong araw niloloko si Senator Bato, sabi, hindi, ano ka lang, natatakot ka, nagtatago ka. In fact, kitang-kita natin yung nangyari. Hinabol siya, aarestuin siya. So yun yung gusto nilang gawin. Bawasan ang majority. Mawalan ng physical presence. Para muli, matanggal nila ang Blue Ribbon Committee at sila ulit ang mamuno. Babalik ako. Yung amendment na yan, yung gulo na yan, Blue Ribbon Committee hearing. Ang apil ako sa minority, pagbigyan lang nila. 2-3 hearings ang Blue Ribbon. Lumabas ang katotohanan. Pagkatapos, kunin nila ulit ang Senate majority. Palabasin lang nila ang totoo at malaman ng taong bayan. And on general principles, we have to remember that senators are elected at large. Pag diniprive mo ng participation at boto yan, you disenfranchise effectively the millions, tens of millions of people who voted for them. Yan ang general principle. Ang sovereignty resides in the people. Dapat lagi yan ang fundament. Yun ang unang-unang linya ng ating konstitusyon. Ang nagbigay ng karapatan dyan ay taong bayan. You do not lightly silence their voices ng ganun-ganun na lamang. Presumed innocent yan kahit ikulong mo yan eh. The presumption of innocence will always apply until final conviction. Bakit i-deprive mo? Ang bottom line, mahirap si Senator Jinggoy, si Senator Bato, si Senator Marcoleta, si Senator Cheese, o si Senator Joel, biro mo, tatanggalin nila ng buto. Hindi pwede. Oo. Hindi maganda. Boto! Boto. Oo. Ferdinand Los Reyes po, OFW leader and advocate. At the same time po, patriotikong Pilipino connected by Russian government. Meron po akong katanungan sa 3 magigiting nating mga abogado tsaka isang congressman. Congressman sa puso namin. Ang tanong ko lamang po kasi nagkaroon po kami ng, ako po ay membro ng patriotikong Pilipino, ito po ay connected sa Russian government under President Vladimir Putin. Nagkaroon po kami ng teleconference at nabanggit po namin itong usapin na ito na sobrang panghihimasok na po ng ICC even without proper jurisdiction. Hindi na po tayo kasi membro ng ICC. At nagkaroon po kami ng pagpupulong at ang isang general ng humanitarian. Sorry po to interrupt, can you go to the question po? Question na po, may offer po na kung ang ICC po ay nangingialam na sa ating judicial system, pwede po bang tayo makahingi na rin ng tulong ng international na kasi nag-o-offer po sila na ang ating Senator Bato at ang ating Senator Bongo ngayon ay meron na rin daw pong ICC warrant of arrest. At kung pwede na tayo makahingi rin ng tulong sa Russian government regarding dyan sa bagay na panguhuli, makatulong daw po sila.
sa atin. Dahil ito po ay magiging habitual practices na po na kapag nagtagumpay po sila kay Senator Ronald Bato at nagtagumpay din po kay Senator Bongo, ito po ay magiging habitual practices na pangimasukan na tayo lagi ng ICC just to weaponize in political. Thank you. Okay, makakauwi na po kayo. Hindi, salamat po sa tanong ninyo. Hindi po tayo dapat lumapit sa iisang bansa lamang, pero wala pong masama. Actually, matagal na naming iniisip na lumapit, halimbawa, sa Security Council ng UN, of which Russia is a part, no? Kasi po, ang ICC, in many ways, incorporated yan sa UN eh. Kahit nga yung batas ng Rome Statutes, it refers to the United Nations Security Council. In fact, the 1969, yung Vienna Convention on the Law of Treaties, no? Nakalagay din dyan na kapag merong mga material breach of a treaty, pwede nating i-void na ang ating treaty or ang ating membership sa treaty. So, ang paglapit po kasi sa isang bansa, although sometimes I am tempted to do that, might be seen by the global community as political, na para tayong pumapanig lamang sa isa. But there is no reason. Kasi sa Security Council po ng UN, nandyan naman ang Russia, nandyan ang China, nandyan ang US, lahat ng binanggit ninyo. So, palagay ko, we will take the legal steps para umapila sa UN Security Council. Boss, pasagot lang mabilis. Alam niyo ho yung ICC, hindi natin masisisi ang ICC para sa akin sa nangyari. Ang may kasalanan talaga ang gobyerno natin. They should not allow what is happening. Pero alam naman natin, gusto talaga nila yon. Na-arrestuin si Digong Duterte, na-arrestuin si Bato. Because they are not aware na kung dadaan sa local courts dito. In fact, the Rome Statute stipulates that, na dumaan sa local processes ng isang bansa. Ngayon, ang akin namang apila ay sa Supreme Court. Nakikiusap ako, alam ko kasi mga abogado yung nandito, baka hindi maganda manggaling sa kanila. Pero ako bilang hindi naman ako abogado, nakikiusap ako sa ating Korte Suprema. If they can resolve this as soon as possible. Because if not, we will have a constitutional crisis. Yung nangyaring pagpunta ng NBI at barilan doon sa Senado, at yung paglaban ng Senate Sergeant at Arms, ay parte ng lahat na to. Muntik na tayong magkagulo. Di ba? Lumabas ang Pangulo Marcos, sabi niya, wala kami, hindi ko yan in order. Lumabas si Matibag the day before, wala kami doon. Tapos bilang nandun kami, nagdi-drill kami para ilak yung nakalak. And this is a problem. Ang apila ko po sa ating Korte Suprema, if possible, to our justices, please resolve this as soon as possible so that we will not have a constitutional crisis and we will avoid the situation that we have seen in the past. Maraming salamat. Idagdag ko lang very briefly, sinungaling itong gobyernong ito. Diba, ang ginagawa nilang justification kung bakit inaresto si Pangulong Duterte at ngayon ay inaaresto si Bato ay Interpol na naman. Alam nyo, if you look at the Interpol rules, kasi yung Interpol, wala namang international police na can impose its will on any country. It's an organization of law enforcement authorities across all nations. Katawakan hanan sa TV Alam nyo po, even the Interpol rules, and do not take my word for it, research nyo, even the Interpol rules say, number one, that any red notice or any request to any state is just a request. It depends on the state as to whether or not it will accede or follow that request. Number two, very clear ito, puntahan nyo lang sa Interpol website. Pag na kayo maniwala sa akin, baka niloloko ko kayo Baka nagmana ako kay Pangulong Marcos, sinungaling. Na in all processes, the domestic law of the nation being requested shall take precedence. Bakit? Bakit ganito? Bakit yung Rome Statute meron din ganon? Because customary international law mandates that every state is sovereign and any enforcement of any foreign judgment or order is based on consent because international law is based on state consent. Hindi yan katulad ng RTC. Papa-sheriff ka. Pupunta yung sheriff, pupunta yung police. Tatamputin ka, wala kang magagawa. Sa ayaw mo sa gusto mo. International law is based on consent. Yun ang nakakalimutan ng iba. At akala ng iba, yung batas dito, yun ang international. Hindi po. Kung ayaw ng bansa, hindi mo pwedeng pilitin. Case in point, pinaaresto ng ICC si Putin. Pumunta si Putin sa Mongolia. Sa ICC member, up to now. Sabi ng ICC, arestuhin mo Mongolia. Sabi ng Mongolia, hindi pwede, bisita namin. Hindi nila inaresto. Nagreklamo yung ICC, wala rin naman. Pumunta sa Tajikistan after si Putin. Sa Tajikistan, ICC member. Sabi ng ICC, uy, arestuhin niyo yan, may warrant yan, membro kayo. No way. No way, Jose. Bisita namin, paresto nyo sa amin. Bastos naman namin. Nagreklamo sila, pero yan ang pinapakita ko. State consent. Si Putin, yan, siyempre retaliatory, sila naman ang pinaaresto. O ibig mo ba sabihin, pag
ang Russia, pinaaresto yung isang tao rito, let's say, si Boying Remulla. Pagpunta rito, kukunin mo si Boying Remulla, dali mo sa Russia. Kalokohan naman yun. Hindi pwede yun. State consent because sovereignty is always a primary consideration in international law. Yung sinasabi ng mga din-din dyan na customary international law, a court is a court, hindi po. Hindi po. Eh, ba't yung Victoria Court? Court ba yun? Pwede ba mag-ano? Eh, di ba? Yung sinasabi ni Lacson puro kalokohan bihira naman siya, Hindi pwede pong gano'n. Always stay consent. Yan ang hindi nalalaman ng iba, na hindi nila sinasabi because they want to deceive us. Yung a court is a court, no way. Sabi ko nga yung divorce decree, nag-divorce ka sa Las Vegas, dinivorce ka kasama mo, pupunta ka ba rito? Ito, alam ito ng mga nag-divorce, foreign divorce. Asawa, divorce na tayo kasi sabi sa Las Vegas, divorce na tayo. Dadaan kayo sa court. There is such an action as judicial recognition of foreign divorce. Hindi mo pwedeng implement. Divorce lang yun, ha? It is not a deprivation of liberty. In fact, it is a grant of liberty. Pero dadaan pa rin sa courts natin. Yun ang tandaan ng mga kamuting kahoy na nagsasabi na court is a court, ICC yan. Hindi po pwede. Lahat dadaan dito. Ito, last case in point. Ang Amerika. Amerika, isang bansa na yan, ha? It's one country. I know this for a fact because I studied the American law. Gusto ko sana mag-practice doon. Noong bagong pasa ako ng bar dito, kaso muna in love ako nag-asawa ko, ayoko nang umalis. A warrant issued by a state court in California cannot be implemented in, say, Texas or Florida without going through the Florida State Court. Isang bansa na yan. Isang bansa na yan. One country. Kahit nga, yan federated lang sila. Hindi pa sila sovereign state, hindi pa sila hiwalay na bansa. Pero hindi mo pwedeng idiretso yung state warrant, doon sa ibang state without going through the court system of that state. Ito pa, sovereign state tayo, but federated ba tayo with ICC? Ayun ang sinasabi ko, ganun po ang patakaran, and let no one tell you differently. Ang nagsasabi noon kay Lodin, Law Professor, Law Chuchuchuchu, estupido po yun. Pasensya na, alam ko, mainit na, dagdag lang. Kasi po, hindi po. Importante po ito, at ang target ko po dito, lalo na po yung nakikinig sa mainstream media. Dalawang bagay po, pinag-uusapan sa Article 3, Section 2, yung determination of probable cause by a judge. Ang nagiging issue po dyan, pakinggan nyo po maigi, ang nagiging issue po ngayon dyan ay may mga ibang din na nagsasabi na yung judge ay pwedeng foreign judge. Okay? Ayaw natin pumayag dyan. Walang constitutional democracy na naniniwala dyan. Pero, kung sakali lang pumayag tayo, bakit hindi pa rin pwede? Ano to ha? Hindi tayo pumapayag na foreign judge yan. Pero kung totoo man yan, bakit hindi pwede? Dahil, probable cause ang ginagamit sa Pilipinas para ka maakusahan. Sa Rome Statute, ang ginagamit po ng judge ay reasonable grounds lamang. Ibig sabihin po, yung standard of evidence or the quantum of evidence is different. So how dare anyone say these two things? That number one, pare-pareho lang ang judge, mali yan. And number two, pare-pareho lang sistema, dahil hindi. Dahil tayo po ay accusatorial system, hindi inquisitorial. Ang accusatorial, dadaling kita sa piskal, sumagot ka. I-accuse kita, sasagot ka. Yun ang due process. Pag sinabi pong inquisitorial, which is the system of the ICC, pwede silang mag-inquisition, which is a very bad word in history. Inquisition, na mag-iimbestiga sila ex parte, wala pong tanong-tanong kay Bato, at mukhang guilty, pahuli. So, hindi po totoo na nagdaan sa due process. At duduktong-duktong na po yan, and I appeal to the listeners to understand, no? Duduktong-duktong na yan, na hindi pwedeng maging fugitive si Bato. Dahil ayon dun sa Balyacar na case, yung may 6 steps bago ka maging fugitive, no? One of which is dapat, ikaw ay, convicted ka na. So, to wrap up, hindi po fugitive si Bato, hindi po siya na-judge pa ng Filipino judge, at hindi pa siya nahahanapan ng probable cause. Sana po intindihin nyo, dahil ang nakataya hindi kalayaan ni Bato, kundi ang kalayaan ng Pilipino. Okay, it's ready at 11:30. So let's wind up. You want to make some closing statements, gentlemen? Ladies? Sige, closing statement from Secretary. Wait. Yeah. Okay mga kaibigan, ako po si Juvie de Guzman again sa Yes Yes Show, Topas Show. Gandang bagay. Well, attorney, ako, bagamat hindi ako masyadong... Hindi pa, wait lang. Hindi po, ganito lang guys, no? Alam ko ang mga media hindi bobo. Sabihin na natin, vlogger, whatever, kung ano man ang tawag sa ating lahat. Pero kayo po ay may sariling choice. Kung gusto nyo ng tama, sundin nyo yung tama at yung makatotohanan lamang. Huwag kayong gumawa ng kwento para lang maging sensational yung inyong mga sinusulat o inyong mga sinasabi. Lagi mo nating tatandaan, may Panginoon tayo. At ang Diyos lagi ang ating pakikinggan at sa Kanya tayo humingi ng tulong para tama ang ating ginagawa. Salamat po. 30 seconds ka lang. Kinuha na niya yung 1 minute mo.
So muli, inaanyayahan ko po kayong manood at subaybayan ninyo ang Small Talk. Starting tomorrow na po yan, May 30, from 3 p.m. to 4 p.m. Kasama ko po dyan, of course, si Attorney Ferdy Topacio. Maraming salamat po. Magpapasalamat lang po ako sa inyo sa pakikinig. Bibilisan ko lang yung closing. Ang amin pong dinidiin ay nirerespeto po namin ang kagalang-galang na mataas na hukuman. Ang mga sinabi po namin ay hindi naman po reaksyon sa kanilang desisyon. Sabi nga po nila, kanya-kanyang an opinion is like an asshole, everyone has one. So, yan po ay opinion namin based on what we know. Kayo na pong bahalang mag-analisa at mag-report as you see fit. So, the rest of my time, I'm conceding to Secretary Mike Defensor. Alam niyo ho, kami ditong nasa harapan ninyong lahat, nagkasama-sama po kami at nagkita-kita. Marami din sa inyo na nandito dahil nung tayo'y sumigaw, nanawagan sa korupsyon, sa naging nakikita natin na nakawan sa ating bansa. Organisado, sistematiko, trilyon-trilyon ang pondong nawala. Ako, personal, napasok ako nung panahon na lumabas si Sergeant Gutesa at nagtuloy-tuloy na. Kaya po kami nandito sa harap dahil yun pa rin yung aming panawagan na kailangan resolvehin itong problema. Dapat pagbayarin yung mga nagnakaw. Managot yung may kasalanan. Ngayon o, sa prosesong ito na nagsasalita kami at humaharap kami, nagkaroon ng dagdag na problema. Nagkaroon ng dagdag na siguro sabihin na nating pasarin sa amin. Dahil nga, katulad ngayon, pinaplug ni Atty. Topacio yung kanyang show kasi nasara sila, natanggal sila. Ako ho, bukod sa mga personal na kaso, 3 negosyo ko yung tinira. Bago nun, walang tinitira, wala namang problema. Pagkatapos po nun, sunod-sunod yung mga negosyo. May sariling proseso yan, may mga abogadong nakipaglaban. Pero bakit tayo umabot sa ganito? Sa isang demokrasya, ang tangi pong hawak namin ay yung aming boses, yung aming pananalita. Sa isang diktador, ang diferensya niya o kaibahan sa demokrasya, hindi ka pwedeng magsalita. Pero ngayon, yun ang pilit lang. Ito ho, kailangan nating labanan. Tuloy ang laban sa korupsyon, tuloy ang laban sa panggigipit. Dahil ito, nagsama-sama tayo, mahaba pa ang susunod na eleksyon eh. Hindi naman ito sa eleksyon. Kung hindi hustisya talaga at katarungan. At palagay ko, sa bawat araw na dumadaan, 40 na ho kaming kinasuhan. Kakasuhan. Bakit nakakalungkot? Tinanong ako, kung may kaso kayo talaga, dapat kasuhan kayo. Ang sabi ko, yung resources ng NBI, imbis na gamitin ninyo para kunin yung CCTV sa delivery ng maleta, para imbestigahan anong mga ginawa na transportasyon, abutan ng pera, para tingnan ang dokumento, saan ba nang galing ang mga kontrata, ginagamit laban sa amin. Ang mga abogado ng ombudsman, imbis na pag-aralan ang mga kaso sa totoong nagnakaw, ginagamit laban sa amin. Ginagamit doon sa mga nagsasalita na dapat sana gamitin para doon sa mga nagnakaw. Ngayon, ang Blue Ribbon nagkakagulo sa Senado. Anong salita nila? Bumababa na daw ang dignidad ng Senado. Tingnan natin. Pag nagsalita ang Blue Ribbon Committee at nagsimula ang hearing, sobrang tataas ang Senado at makikita nila ang katotohanan. At dyan po, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ngayon may banta ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. 2 pa o 3 ang mga senador. Ako sana, at mula po dito, kakausapin ko yung mga 18 Marines. Kakausapin ko kung sino man ang pwede makausap sa Blue Ribbon Committee hearing. Mabilisan lang, isa lang sila. Kasi nais nila na wag po talagang matuloy. Nais nila na wag talagang madinig. Pero katulad ng sinabi ko, wag po tayong tumahimik. Hindi na ho para sa atin, hindi para sa away, hindi para sa kulay politika, pero sa kinabukasan ng ating mga anak at ng ating sambayanan. Salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot
lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap